inaprobahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil kung matandaan po ninyo, kahapon hindi yung detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict po yung mga protocols sa detention center. Kaya mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero minarapat ng ating Vice President na Tito. At inaprobahan naman nating Chairman. Last from my end, Sir, Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni VP Sara? Well, briefly, bigyan ko muna kayo ng background kung ano po yung mga nangyari. Nagkaroon po ng mga exchanges of correspondence. Nagpadala po sa akin ng sulat, mga letter requests, ang si Attorney Zulaika, ganun din po si Vice President, at saka si Congressman Pulong Duterte. Ang request po ni Attorney Zulaika, una, ay kung po pwede siyang i-allow na pumunta sa kanyang therapy. So, ito po ay sa ating pong correspondence, pinapayagan po natin siya, provided ibibigay po niya yung oras, yung lugar, at saka i-escortan po siya ng ating Sergeant at Arms, tao ng Sergeant at Arms. Pangalawa, sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zulaika at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Ang isa pa pong sulat na natanggap po natin kay Congressman Pulong Duterte, kung po pwede, instead na dun sa detention facility, ilipat dun sa kanyang office. Doon na lang i-house si Attorney Lopez. Ito po hindi natin pinayagan dahil otherwise, ang mangyayari po niyan, yung susunod po, yung mga iba pa pong mga may connection o may mga kaibigan na congressman, gano'n na lang po ang gagawin. So sa amin pong paniniwala ay bad precedent po pag pinayagan po natin. At saka siyempre, ayaw naman po natin na magbigay ng pabor. Gusto naman po natin pantay-pantay po lahat ang mga i-detain po dito. Sumulat po ulit sa atin si Attorney Zulaika, may mga 5 po siyang concessions na hinihingi. Una, na mabigyan siya ng companion para masamahan siya sa kanyang pag-i-stay. Ito po ay pinagbigyan po natin dahil alam naman po natin yung kanyang condition. Meron po siyang back condition. In fact, doon po sa committee hearing, provided yung kanyang companion ay na pinayagan po natin ay isang miyembro ng kanyang immediate family. Ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status. At ito naman po ay ating pinagbigyan na payagan siya provided na makipag-coordinate sa ating Sergeant at Arms, sa opisina ng Sergeant at Arms at sumunod sa mga guidelines. Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang frozen shoulder. So ito po pinayagan po natin provided na yung time, yung place, at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating Sergeant at Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personnel na po pwede na may designate. So ito po pumayag tayo, subject to the condition na tayo yung security po natin dito sa house ang ibibigay po natin. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya bisitahin siya sa Sunday dahil meron daw in preparation for the Monday sa hearing. At ito naman po pinayagan natin subject sa guidelines ng OSA at binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So yun po. So halos, kung makikita naman po ninyo, halos lahat naman po ng hiningi nila na concessions ay binigay natin subject to certain conditions. Sir, hi. Tristan po from Newswatch Plus. Sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez yung detention niya. Yes po, yun po yung initial letter niya na hindi naman po natin napagbigyan dahil siyempre meron naman po tayong sinusunod na guidelines. Pero yung pangalawang sulat po niya na kung po pwede bisitahin si Attorney Lopez, yun naman po ay pinagbigyan natin subject to guidelines din ng Sergeant at Arms. Excuse me, Miss Vivian from ABS. Good afternoon. Sir, so hindi po pinayagan si Vice President Duterte na magstay dun sa detention facility, pero outside the detention facility, pero within the Batasan compound, allowed po ba si VP po mag-spend, for example, ng weekend doon? What do you mean? For Ang example, request po kasi niya is samahan si Attorney Zulaika sa loob ng detention. Hindi naman po natin papayagan kasi hindi naman po siya detainee. At saka sa totoo lang, syempre medyo high profile po ito eh. It will require so much security.
security risk po to dahil pangalawang pangulo po to. I do not know if we have enough security dito para mabantayan ng pangalawang pangulo. Kasi I understand last night doon siya nagstay sa office ni Representative Duterte. So, pwede po ba siya doon magstay for the night? Oo. Ah. Yes. Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan ko po kanina yung sinasabi ni Sergeant at Arms, medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So could you imagine kung mag-i-stay ka po doon, ikaw lang, yung isang opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at Arms, centralized, parang medyo hindi naman po yata maganda yun. So, sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi. At pagkatapos, the following day, po pwede naman po bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, maski naman po yung mga lawyers ni VP, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. So, until what time po pwede, Representative Chua or Sergeant Sir Taas, kung hanggang anong oras po pwede si VP Duterte dito today, and sa weekends po, ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po kay ating pangalawang Pangulo, sa lahat po ng bibisita sa ating mga nakadetain. Ang policy po natin is pag merong session, inaalaw po natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil obviously marami yung tao from Monday to Wednesday. However, pag po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa ano. So, pwede po nating ialaw hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Ako po, simple lang po ang opinion ko po dito. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Yung mga tao po, kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So pag may nangyari naman po, unang-una po si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. So sana po wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po ng as long as within the bounds of law ay ibibigay naman po namin. Ang hinihiling lang po namin sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Yun lang po. We acknowledge Ms. Janesca. Good afternoon po. Linas Pantija, May News Online. Sir, what would happen if the Vice President chose to stay? What would be ano ba yung provided for by the rules of the House? Given such, in the event that there is a defiance on the Paul, na tayo mga Pilipino, pinaka most hospitable na mga mamamayan sa buong mundo. Na kaya po, kung ano lang yung i-request natin, pinagbibigyan naman natin. So, hindi ho na-cover yun kung ano yung gagawin. At ngayon nga po, isang gamitin itong pagkakataon na to para ipaabot, yung pakiusap na rin po ng mga security ng ating pangalawang Pangulo. Na kung maaari nga po, sasabi ho ni Chairman kanina, pwede naman nung dumalaw bukas. Huwag na lang ho mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang Pangulo nga po ito. So kagabi po medyo marami-rami yung nag-overtime. Dadagdagan ko lang po yung sagot ni Sir ni Sergeant at Arms na kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako tingin ko naman po, kung reasonable naman po yung extension na hihingin, another hour or two to the max, wala naman po, pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po, wag naman po niya isagad kasi po it will parang hindi po magandang president. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Porque po ba pangalawang Pangulo, pinapayagan ninyo? Paano naman yung mga maliliit na tao? Yung mga ordinaryo na nakukulong po dito, hindi namin. Siyempre, ang batas naman po natin dapat pantay-pantay. Ini-implement po natin yan, nakapwesto ka po o hindi, dapat ang pag-i-implement po niyan, pantay-pantay. Huwag po sanang sasama ang loob ni Vice President sa ating mga staff. Mga ordinaryong tao lang po yan, sila po ay nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Next question will be from Ms. Ria Camille, TV5, then followed by Vic Sumintak. Thanks, Sir Ria Fernandez, TV5 po. In normal circumstances, when is the visiting hours? What time? Every when? Under normal circumstances, it's 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. During non-working days, or maybe in our case, Thursday. But during session days, we allow it until 7 p.m. That's the latest. Pero as much as possible, we would like to keep it at 5 p.m. But upon request, we can extend 2 more hours up to 7.
Okay, if there is a request, you allow maximum of 2 hours. Only Monday to Thursday, no Friday, no weekends. Weekends, we do allow, except Sundays. Okay, and on weekends, we allow visitation from 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. Until 5. Except none on Sundays. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.